Yes, good day mga ka-DIYs. So, pagtripan naman natin mga ka-DIYs itong ating third brake light mga ka-DIYs. So, ito yung magiging itsura niya mga ka-DIYs. Magkaroon siya po ng Wigo logo. So, yan po ang magiging itsura niya pagkatapos ng ating DIY for today. So, napakadali lang po mga ka-DIYs. So, gamit ang isang resibo at saka isang lapis. So, ginuhit lang po natin dyan as our pattern mga ka-DIYs. So, may bakat naman niya pong third brake light natin. So, madali lang pong iguhit yung pattern gamit ang pencil mga ka-DIYs. Pag nabuo na po natin guhitin mga ka-DIYs, pwede po siyang scan and then import it po doon sa CorelDRAW or graphic software na trip ninyo po. So dito, gamit po natin ay scanner and then imported it to CorelDRAW. So since CorelDRAW yung ginagamit natin kasi magti-trace po tayo mga ka-DIYs. Nasa inyo po yun kung anong gusto nyo. Kasi meron na po maraming software na kayang makapag-trace po. Kagaya na po ng Adobe Products. So yan po yung nagiging resulta nating tracing and then kinulayan na po natin mga ka-DIYs. So nilagyan din natin ng word. So nasa inyo po kung ano yung magiging trip nyo na word na ilalagay. So sa akin po, nilagyan po ng word na Wigo. Since this is Wigo po. So pwede nyo pong lagyan ng like stop, distance, or anything you like po. So nasa sa inyo lang po yun kasi DIY lang po naman. So dito po, reprocess po natin yung ating graphics po dito po sa Photoshop. Since DTF yung gagamitin natin or sticker printing yung gagawin natin, so kailangan po natin mag-edit dito po sa Photoshop. So kung doon po naman tayo sa cutter plotter, pwedeng hindi mo na dadalhin po dito sa Photoshop kasi yung cutter plotter naman po pwede naman po walang kulay at vectors lang talaga. So yan po mga ka-DIYs. So i-process po natin to make it ready for printing mga ka-DIYs. So yan po yung magiging final niya mga ka-DIYs. Dito po i-import na po natin yung data na kailangang tinatanggap ng ating printer mga ka-DIYs. So ito getting ready to print na po mga ka-DIYs. So as nakita nyo po, meron tayong variation like stop at saka Wigo na word. Kung napansin niyo po, yung sa babang bahagi po, meron siyang parang extension. Yan po yung coverings ng baba na part ng taillight mga ka-DIYs. Yan po. Okay. So ito po, ongoing po yung printing natin. So ito po ay DTF, so direct to film printing po. So ibig sabihin po, yung mismong sticker na yan, yung Philiprint, yan yung didikit doon sa ating taillight. So unlike ng traditional sticker na kailangan pa nating ika-cut. So this one, wala na pong cutting na mangyayari. But instead, peel off mo na lang siya kaagad. So yan po mga ka-DIYs. So ito po yung finished product natin mga ka-DIYs. So Wigo and stop. So gugupitin po natin itong isang ito para po ito yung ating isa-sample stick doon po sa ating third brake light po. And matingnan po natin yung magiging resulta niya. So, syempre, before application po, yan po, SOP po, lilinisin po natin yung surface na pagdidikitan natin mga ka-DIYs. Gamit lang po yung alcohol. So, yan po, after cleaning po at tuyo na po yung ating nililinisan na brake light. So that's a time pwede na konting idikit yung ating sticker. So yan po, napakadali lang po mga ka-DIYs. Kasi sukat naman po siya kasi buhat ng ating ginagawa ng ating pag-scan po ng actual size natin mga ka-DIYs. So yan po. So after natin madikit yung buong design,
So, kailangan na po natin tanggalin yung protective film niya po. So, yung protective film po is yung transparent film na ginagamit natin para may apply natin yung sticker na maayos mga ka-DIY. So, yan po. So, pagtanggal po ng protective film na yan, so yan po, gusto na po yan mga ka-DIY.